isa sa mga common mistake pagdating sa pagmamanage ng pera is yung una, living beyond your means. Kumbaga, ito yung paggastos ng higit kaysa sa kinikita mo. Or let's say in English, no, spending more than what you earn. Okay? And isang best example na po pwede natin i-share is yung credit card. Credit card. Credit card. Kumbaga, sa credit card kasi lalo na if hindi ka responsible sa paggamit, di ba? Isang indicator na merong problema is kapag hindi mo nababayaran in full yung credit card mo. Kapag hindi mo nababayaran in full yung credit card mo, ibig sabihin meron mali. Meron tayong something to improve, something to work on, and yun nga, pangit din siya kung lagi na lang yung amount due yung nasa-settle natin. Okay. Then, aside doon, sa living beyond your means, is hindi rin nakapag-prepare for retirement. Okay? According sa studies, 8 out of 10 Filipinos no, hindi financially prepared pagdating sa kanilang retirement. But good thing naman, sa generation natin ngayon, at least nakikita natin yung mga things to work on Okay. para once naman na tayo dumating sa retirement age natin, kahit papano, financially prepared tayo. Okay, so gusto ko lang din i-share kung paano ko i-manage personal yung finances ko. So, ito siya. So, siguro umpisahan muna natin sa tinatawag nating income. So, ginagamit kong principle sa pag-handle ng pera is yung tinatawag natin 3 bucket rule. Bucket. Bakit? Bakit? Itong 3 bucket rule na to, andyan yung essentials, savings, then travel. Okay. So, personal, ang ginagawa ko, umpisahan muna natin sa tinatawag na income. Then, itong income na to, hinahati ko siya sa dalawa. Andyan yung non-nego and negotiable. Okay. Kapag sinabi natin non-negotiable, ito yung mga hindi po pwede mawala. Okay, then negotiable, ito yung po pwede natin i-adjust or kahit itabi na muna. Okay. Then, under non-nego, hinati ko siya ulit sa dalawa. Andyan yung essentials and yung for future. So, under essentials, andyan yung electricity, pambayad sa tubig, pambayad sa internet, pang-araw-araw na pagkain, and charity. At the same time, for future naman, no, andyan din yung savings, for emergency fund, and syempre sa insurance din. Sa savings, no, gaya nga ng sabi mo, si Celine, maganda rin kasi na alam mo kung para saan ka talaga nag-iipon. Kasi once na-clear sa'yo yung purpose, yun din yung magmo-motivate sa'yo mag-save. Pangalawa, hindi lang sapat na savings meron din tayo. Maganda rin meron tayong tinatawag na emergency fund. Which is yun nga yung 3 to 6 months ng monthly expenses natin or monthly income. Para if something happen na unexpected, emergency, at least meron tayong pwedeng paghugutan. And lastly, insurance, no, hindi sapat na meron lang tayong savings, maganda rin protected tayo. So once na nasettle ko na yung bills ko, once na nakapagtabi na ako for savings, emergency fund and insurance, that's the time kung magkano matira, okay, kung magkano matira, ayun naman yung i-allot ko, let's say, para sa sarili. Andyan naman papasok yung travel, or kung meron man akong gustong bilhin para sa sarili. Mahalaga talaga pagdating sa pagmamanage ng pera is alam mo, or let's say, natatrack mo kung saan ba napupunta yung mga expenses mo. Okay? And isang advice din, no, pagdating sa pagmamanage ng pera, hindi lang din kasi pala sapat na puro ipon lang. Okay? Kasi pag puro ipon lang, meron tayong tinatawag sa psychology na minsan nade-deprive na natin yung sarili natin. So, dun pumapasok yung stress. At the same time, pag sobrang gastos naman, dun naman pumapasok yung problema. Utang, and kung ano man. So, dapat balance lang. Based dito sa ginagawa ko rin, let's say, pag-track ng expenses, every time na pumapasok ng income ko, una ko muna kinoconsider dito yung essentials. Siyempre kasi kapag hindi bayad yung kuryente at tubig, mapuputulan tayo. Problemang malaki yan. Malaking problema yan. Then, doon ako mag-set aside for savings naman. Ayan, yung para sa future. Then, kung magkano matira, ayun na yung, gaya nga po sabi niyo, Sir Ian, pang-treat sa sarili para hindi naman puro ipon lang. Somehow, balance lang. Halimbawa, tulad ng birthday, di ba? Maganda, isama rin natin siya sa budget. Kumbaga, ayun nga isang advice din na mukha siyang madali pakinggan, pero hindi rin na-realize ng iba, yung planning ahead. Okay, so ako po personally, halimbawa, let's say, kung meron man tayong, let's say, birthday or any family events na pwedeng gawin, kasama sa pagplano, sa planning ahead is yung magkano bang kailangan? Magkano ba kailangan at the same time, kailan ba balak gawin? Kasi once na ma-identify mo na magkano budget ang kailangan at the same time, kung kailan ba balak gawin, mas madali sa'yo magtabi buwan-buwan na hindi ka nabibigla isang bagsak. Pagdating naman po sa pag-handle ng mga pressure, lalo na pag mga seasonal occasions, no,
ako personally, isang effective way na nirealize ko, okay din naman, and effective siya sa akin, is yung pag-set mo ng limit. Okay. Kasi once na nakapag-set ka na ng limit, ang mangyari dyan, una, kontrolado mo or manage mo yung budget mo. Pangalawa, once na manage mo or handle mo yung pera mo, iwas ka sa problema. Since nakapag-set ka ng limit, may iwasan mo magkaroon ng problema gaya ng utang. Pangatlo, mas masarap sa pakiramdam na naibigay mo sa parents mo, sa kamag-anak mo, na hindi ka na problema kung saan kukuha ng pambayad or kailangan pa saan kukuha ng pera pandagdag. Sabi nga, hindi mo naman kailangan lagi sumabay sa uso. Tama. Hindi kailangan maging engrande. Kasi minsan hindi naman sa kung halaga, hindi naman sa halaga na susukat yung pagmamahal. Pero di ba, kung saan din ang galing. Ayan, siguro 3 habit na pwede natin ma-advise para mas ma-manage natin yung pera natin is una, track your expenses. Pangalawa, stick to your budget. Then, pangatlo, have a financial plan. Kasi una, kapag naka-stick ka sa budget mo, kumbaga, well-manage yung pera mo. At the same time, pag nakatrack mo yung expenses mo, good sign siya. Kasi ibig sabihin, meron kang awareness kung saan napupunta yung pinagpaguran mo. At the same time, pangatlo, financial plan. Kumbaga, in times of emergency, alam mo na meron ka pwede paghugutin. Isang mahalagang factor din pagdating sa pag-handle or pag-manage ng pera is yung mindset. Okay? So, halimbawa, yung 10 piso. Yung 10 piso, kung papakinggan natin siya, mukha siyang maliit. Pero sa ibang tao kasi, ang ginagawa, 10 piso lang naman yan, gagastusin ko na lang. Okay. Pero meron din naman ibang ginagawa, 10 piso lang yan, pero iipunin ko yan. Diba? Kasi yung simpleng 10 piso na yan, lalo na kung estudyante ka, sa 5 araw na meron kang pasok, makabuo ka ng 50 eh. Sa isang buwan, merong 4 na linggo. So, ibig sabihin, yung 10 piso na yun, pag naipon mo yun sa loob ng isang buwan, meron kang 200. Yes, So, kumbaga somehow, mindset lang din siya. Hindi siya saka malaki ba, maliit. Nasa way mo rin kung paano talaga, kung yung perspective mo rin pagdating sa pag-iipon. Mahalaga rin yung magkaroon tayo ng planning, hindi lang during seasonal occasions, pero halos araw-araw. Simply because, sabi nga, life is unpredictable. So, hindi natin alam yung bukas. Kapag nakahanda ka, less stress, less worry, alam mo na meron kang paghuhugutan. Okay? At the same time, since meron kang paghuhugutan, somehow, hindi ka ganun ka-struggle. Tama. Isang mahalagang na meron kang financial advisor din, meron ka rin financial advisor or magpakonsulta sa financial advisor. Kasi somehow, pag meron kang advisor, andun din yung pressure or andun din yung motivation para makapag-ipon. Unlike kapag ginagawa mo lang siya sa sarili mo, unless well-disciplined ka talaga. Unlike sa financial advisor, pwede kayong makapag-financial planning, hindi lang about sa present, kundi pati na rin sa future. Kasama na dyan yung retirement or if meron man, iba ka pang plans, katulad ng, siyempre, sa buhay ng tao, dumarating tayo sa iba't ibang stages. So, from simpleng kabataan, darating sa pag-aasawa, sa pagkakasal, sa pagre-retirement. So, maganda lahat ng stages na yun na pagpaplanuhan din, kasama yung mga financial advisors.